Yes, nung October 2, 2023, ganap na alas 5 ng madaling araw, ay nagkaroon nga na isang robbery incident dito sa Mercury Drugstore na located sa Visayas Street, Barangay Santa Lucia. At doon ating inimbestigahan at may mga gamit nga silang nawawala at nabuksan pa yung kanilang steel cabinet kung saan doon nakalagay yung kanilang cash. At dahil doon, inutusan natin yung ating station commander, Station 5, na magsagawa ng isang masusing investigation at pinatulungan natin siya dun sa ating CDU or yung Criminal Investigation and Detection Unit. At noong mga sumunod na araw, nagkanda kami ng follow-up operation kung saan ay na-identify natin itong mga suspects, at nahuli natin yung tatlo. May 2 at large pa tayong hinahabol, but we deem it proper to report to our mga kababayan na nasolve na po natin yung pagdanakaw doon sa Mercury Drugstore. At base sa aming initial na information, ay marami pa tayong masosolve na nakawan na kung saan itong mga nahuli nating suspects na ito ay sila rin ang may kagagawan. Sir, paano na huli yung tatlo? Well, unang-una ay tinignan natin yung lahat ng mga CCTV footages doon sa paligid ng Mercury Drugstore na ito. Nakita natin na nung sila nga ay lumabas at dala-dala na yung mga loot na kanilang kinuha doon sa loob ng drugstore. At from there, nag-backtracking tayo sa pamamagitan ng pag-i-interview ng mga witnesses, CCTV footages, tinignan din natin yung ating mga previous records. At meron tayong isang informant na talaga nakakapagbigay ng magandang informasyon. Natukoy natin yung safe house nitong mga suspects. Sir, pakwento muna, paano nakapasok yung mga suspects sa loob ng drugstore? Well, yung drugstore ay meron siyang security guard na naka-duty during that time, At base nga doon sa ating pag-iimbestiga, unfortunately, sira yung CCTV or hindi gumagana yung CCTV footages doon sa paligid ng Mercury. At yung security guard naman na naka-duty during that time ay hindi naman niya narinig, allegedly ayon sa kanya, yung pagsira doon sa steel gate doon sa likod ng Mercury Drugstore. Kaya sinisili pa rin natin yung angulo na maaaring meron pang ibang kasangkot. At siyempre, standard operating procedure naman sa mga ganyang robbery ng establishment, pag security guard, sinasama natin na iniimbestiga yung duty security guard, maging yung mga empleyado na may access doon sa lugar kung saan nangyari yung pagnanakaw. Na-establish na, sir, magkano yung cash na nakuha or ano pag mga nakuha nila inside the drugstore? Yun ang ating patuloy na iniimbestigahan sapagkat yung management ng establishmento ay pinag-aaralan pa yung kanilang cash flow, tinitingnan pa yung mga records, but we'd like to solicit the cooperation of the management na sana po ay maibigay sa atin yung mga detalye sapagkat very very important yon sa pag-prosecute natin ang kaso against dito sa mga suspects. Sir, si security guard, wala po, di ba parang ang labo na hindi niya naririnig, na nandun lang po siya? Paano po? Person of interest pa rin po ba siya? Well, yes, person of interest yung gwardiya sapagkat nagkanda kami ng tinatawag nating reenactment, paano ginawa yung pagnanakaw. Siyempre, steel gate yun, magkikreate ng ingay, yung steel cabinet, yung pagbubukas nun, magkikreate din ng ingay yun, At matagal sila doon sa loob, sa matter of fact, meron pang mga sign na kumain pa yung mga suspects natin. So, isa sa tinitingnan talaga natin yung inside job natin. So, person of interest, sir, hindi siya suspect talaga? Well, sa ngayon ay persons of interest pa siya, dahil gusto natin mas patibayin pa yung ebidensya natin. But they will be subject to a polygraph examination. Sir, gaano kalaki ang grupo na to sa Initially, doon sa ating pag-iimbestiga, itong mga grupo na ito ay nabuo sa loob ng kulungan. Mga petty thieves ito nung una, pero nung nakulong sila, nagkasama-sama sa isang kulungan, doon nabuo yung kanilang grupo, at doon din nabubuo yung mga plano kung ano yung mga establishment na kanilang pagnanakawan, to include nga yan yung malalaking supermarkets,
yung yung mga ganyang establishment tulad ng huling kanilang biniktima. Ibig sabihin kung sa kulungan nila nabuo ang grupo na to, may mga previous records na sila ng mga pagnanakaw. Yes, meron ng mga previous records ng pagnanakaw at paggamit ng illegal na droga. Sir, nabanggit niyo po na possible sa pagkaka-aresto nito ay meron kayong mga ibang kaso na malutas. Can you mention one or two of these big cases na involvement nila? Yes, meron tayong mga sinosolve pang robbery cases, katulad nung nangyari sa Pure Gold. So, based doon sa aming assessment, doon sa information din na aming nakakala, malaki ang posibilidad na sila rin yung grupo yun. But we are trying to establish more evidence. Paano nyo nasabi, sir? Ano yung similarity ng modus? Ano mga nakita? Well, yung similarity niyan, yung manner na, yung modus operandi nila, yung sisirain yung bubutasin yung bubong, papasukin doon, at doon din sila dadaan, tsaka yung sinisira yung mga pinto. At sa lakas ng loob nila, kahit may gwardiya, pinapasok nila. So, again, tinitingnan pa rin natin yung possible na inside dyan. Pero sir, kasi di ba nakalabas sila sa kulungan, ibig sabihin clear na ang kanilang record at bumalik lang sila sa kanilang modus at nahuli. Yes, oo. Kasi by experience, yung mga complainant mostly pagka mga ganyang kaso, later on in the course of the trial, parang nawawala na yung interest nila to prosecute. Kaya most often, na-dismiss yung case for lack of interest doon sa complainant na ituloy-tuloy yung kaso. So kaya nga tayo ay nananawagan sa lahat ng mga biktima ng grupo na ito na maging seryoso tayo na ma-prosecute natin yung kaso sapagkat hindi titigil itong mga kriminal na ito kung hindi tayo magiging seryoso sa pag-prosecute sa kanila. Ano yung karaniwan na reason kung bakit hindi na ipapatuloy ng mga complainant yung kaso? Well, unang-una, mahirap namang sagutin yung mindset nila, but base naman dun sa, I'm not talking in particular dito sa case na ito, but dun sa mga dating kasong aming hawakan, yung yung hirap nung yung may pending cases ka, yung ma-attend sa hearing, sa duty. So most often doon nawawala yung interest na ituloy-tuloy yung prosecution sa kaso kasi naiisip nila, total nakakulong naman na yan. Pero sir, hindi pwedeng saluhin yan ng PNP? Well, kasi ang ating criminal justice system is adversarial. Kailangan may complainant. Yung complainant ay yung aggrieved party. So ang PNP hindi naman siya yung aggrieved party. Kami lang yung nag-iimbestiga. At kami lang yung isa sa mga testigo pag nagpo-prosecute tayo ng mga kaso. Sir, nakikita po ba natin na tataas ang ganitong mga klaseng insidente lalo na malapit na yung Pasko? Traditionally or historically, pag bare months, tumataas ang mga theft and robbery cases. But as far as Quezon City is concerned, for the last 2 weeks ng September, bumaba naman yung aming 8 focus crimes. Maybe because it can be attributed doon sa bagong kinreate namin na Task Force District Anti-Crime Reaction Team. Ano yun? 90 motorcycles na, dinagdagan na natin. Halos 100 motorsiklo na yun na nag-iikot dito sa Quezon City. At in preparation na rin yun sa aming sa parating na BSKE 2023. At yun, yung enhanced police presence on the street. Nag-download tayo ng mga police dito sa district headquarters para magpatrolya doon sa baba. So, yung pagbaba ng krimen for the past 2 weeks na 19-point-something% can be attributed to the presence of policemen. Sir, i-relate ko lang sa barangay kay De La Cruz. Gaano tayo nagbabantay sa mga kulungan po natin doon as per record sa halimbawa na dahil hindi naman sustain yung reklamo, yung kaso, napapalabas na lang sila. Pero possible magamit sila ng mga politiko ngayong panahon ng eleksyon. Well, kasama yan sa binabantayan natin, yung mga bagong lumalaya na mga offender. At may monitoring naman tayo dyan. Particularly, sabi ko nga, ang Quezon City ay nakamonitor sa
anti-criminality, yun ding ating mga private armed groups kung sakali, at even in terrorism. Kung sa concern mo, talagang tinitingnan natin yan. We are in constant coordination with BGMP. Nagsasubmit naman sila ng report sa amin dito sa QCPD who are the persons na lumalaya na may mga sensitive cases before. Sir, sorry, balik dun sa case, sir. Yung nahuli ninyo, ano po bang initially sinabi nila or may revelation po ba sila? Well, meron tayong nakuhang information, yung informant, hindi ko na i-divulge. At siyempre, nakuha natin sila ng information, natanong natin, na-interview natin. Tapos ibinangga natin yun doon sa mga evidence at hand, lalo-lalo na doon sa CCTV, pictures, and yung modus operandi. At base nga doon sa kinumpare natin ng mga pictures and CCTV, sila mismo ay kinilala ng ating informant at nung mismo mga testigo na nakakita sa kanila habang sila ay pataas. So they're connected to one of the employees of the drugstore, sir? Tinitingnan pa natin yun. SOP naman kasi pagka may mga ganyang kaso, alam mo naman, ang investigation ay process of deduction and elimination. Para yung mga POI matanggal natin sa ma-consider as suspect, they have to be interviewed at yun nga, ang ginagawa natin, sinasubject natin sa polygraph. Para kung pumasa ka sa polygraph, eliminated ka as persons of interest or suspect. Pero wala po rin. Sige, sorry. So wala po silang sinabi na kakilala nga po nila doon, wala pong gano'n. Sa ngayon, wala pa, but continuous pa yung ating pag-iimbestiga at may dalawa pa tayong hinahanap, yung mastermind at yung isa pa nilang kasama. Okay, thank you, sir. Sir, lumilinya din ba sila sa drug pushing, yung mga suspect? Well, ang masasabi ko, based on record, may record sila ng violation ng Convention 9165. Yung iba sa kanila ay Anong oras na huli, sir, kahapon? ano yan, siguro around mga 3 or 4, tapos meron isa na mga gabi na mga 10. Kasi follow-up operation to sa Mateo Rizal. Doon sila nagtago. Saan Mateo na huli, sir? Oo, doon sila nagtago. Kasi yun ang modus nila, titira sila. Tapos yung loot nila ilalagay sa isang safe house, tapos silang papalamig sa Rizal. Nasa lang sila. Pero hindi sila residente doon, sir, no? Hindi po sila. Hindi. Nagamit na nila yung Hindi ko nga alam kung magkano. Magkano nga, Oo, more or wala less? pang dinideclare yung yung mercury. Bakit kaya din? Siguro company policy muna. They're just checking yung nila, yung kanilang cash flow. Kung nakita na lang yung order naman. So, isa sa mga incident na tinutukoy niyo, yung Pure Gold Yes. robbery. Same suspect ba yung mga lumabas? Yes, mukhang sila yun. But yung isa doon sa Cubao Pure Gold natin, ibang grupo naman yun. But we have already filed a case against them. Kasi maliwanag doon sa CCTV talaga na sila talaga yung... Sir, tao pa lang din nandito. Wala yung... Wala na recover sa kanila. Hindi pa na-recover. Wala pa. Kasi nandun daw sa leader nila. Yung pinapalo. So possible kasama sa grupo yung mga... Possible isa lang sila kasi ayun nga, ang history nila nagkasama-sama sila sa kulungan. Tapos doon na bumubuo yung... May grupo ba sila Batang City Jail or sa mga tattoo nila? Tattoo nila? Well, tinanong namin sila, may mga marka sila. So, ayaw naman nilang umamin. At usually, yan, Sputnik, Commando, Batang City Jail. Pag nakulong ka naman kasi talaga matatatama. Hybrid. Hybrid. Hybrid mix. Oo. Boss, wala. Nasa labas ka na. Siguro may pasalubong yan. Yung kabungin eh.
So, nakunan po kayo sa CCTV. Sino yung may dalang lagari? Lagari lang yun. Ito, interview nyo. Ito nakahuli. Natanong ko eh. Dondon Lapitan. Dondon. Dahil sila natanong ko lagari. Dinabu yung nag-aari sir eh. Ano siya? Possible suspect din natin. Yung side nila, sir. Maamin mo. Sir, dito na. Interview nyo rin si May ha. Kahit mga isang salita lang. Ma'am, dito ka. Sir, ano yung mga naging account nila? Inamin mo nila yung ano, yung sinasabing pagnanakaw? During our conduct investigation, meron naman po nakakapagturo sa kanila kung sino yung kasama nila sa grupo sa pagnanakaw. So yun po yung naging lead natin, kaya nahuli natin yung mga kasama nito. Nag-operate tayo hanggang kagabi at nahuli pa yung isa. So yung dalawa at large pa at kasalukuyang ino-operate ng tropa natin. Paano dito sir, matagal nilang pinagplanuhan? Actually, sir, yung kasama po nila dyan, yan yung po yung naging witness natin na kung saan siya nag-reveal na meron silang pinaplanong pagnanakaw sa Mercury Drug. Saan daw sila nakakuha ng trip, sir, na idea kung saan dadaan, mga gano'n? Ano po yung planning, ano nila? According sa ako natin, sa confidential informant, pinagplanuhan yan ng matagal at yan po ay naging dahilan sa likod ng backdoor ng Mercury Drug at kung saan may daanan doon na kung saan relax po yung area at doon po sila nakakuha ng daan patungo sa establishmento ng Mercury Drug. Okay po, thank you sir. Salamat po. Sir Major Dondon Lapitan. Sir, di ba itong mga ito, dati silang nakakulong, kailan sila nakalabas? Matagal na ba? O bago According lang, sa kalalabas lang? sir, sa ako namin, may iba dyan nakakulong sa iba-ibang klase ng kaso. Sa drugs. So matagal na silang nakalabas? Matagal na rin sir. So pabalik-balik lang yung ako nila, yung gawain nilang masama. Thank you, sir. So may nililig na po ba kayo sa